Hindi pa rin makapaniwala si Norma Perpuse, 75 anyos, matapos siyang mabiktima umano ng budol-budol sa San Quintin, Pangasinan. Kwento ni Perpuse, 3 nagpakilalang product endorser ang nagpunta sa kanilang bahay. Nakunan pa ng CCTV ang pagdating ng mga ito. Mula raw mga ito sa isang kumpanya na binilhan niya ng isang safety device. Nagsabi raw mga salary na ire-refund nila ang pera ng lola. Nang hingi sila ng resibo hanggang sa makita at hiramin ng mga alahas ni Perpuse. Ang sabi sa ilalim daw sa isang laser procedure. Baka may inano sa akin kung bakit sunod-sunuran. Kung sinabi kong ayoko na at pagod na akong maghanap ng mga resibo. Wala na akong resibo, sabi ko. Ngayon, ano naman, mausin man magsalita ng mga iyan. Hanggang sa sunod-sunuran naman ako. Binigay ni Perpuse ang mga alahas. Pinasama pa nga niya ang kasambahay para bantayan ang paglabas sa mga ito. Paglingon ko, tumakbo na po siya. Yun lang po. Gamit po yung motor po. Nagkakahalaga na mahigit 200,000 ang natangay na alahas. Please naman, maawa naman kayo. Pakisulin naman yung mga gamit ko at hindi ko kayo kakasuhan. Basta isuli lang ninyo. Pinaghirapan ko na yun. At wala na akong, hindi ko na mababaw, hindi na ako makapag-ano ng ganun. Maawa naman kayo. Pinaghahanap na ang mga salarin. Sa Malolos, Bulacan, isang grade 6 student naman ng Longos Elementary School ang nabiktima rin ng budol-budol. Ayon sa biktima, nasa loob sila ng classroom nang dumating ang isang lalaki naghahanap sa kanilang guro. Magpapatulong daw kasi ito magbuhat ng silya. Sa isang kuha ng CCTV, makikitang sumama ang biktima at ang kanyang kaklase sa lalaki sa labas ng eskwelahan. Nakitext daw ang lalaki sa cellphone ng biktima, pero dahil wala itong load, nagpresenta raw itong paludan ng cellphone. Dinala ng sospek ang biktima sa tabing ilog, saka raw kinuha ang cellphone at umalis. Nakita po siguro yung cellphone ko, tapos nagandaan po. Parang nililiwang na po kami nun. Pumunta po kami doon sa may tabing ilog. Tapos ano po, sabi niya daw papaloadan niya na daw po. Tapos ayun na po, umalis na po siya. Matapos ipagbigay alam sa barangay, natukoy agad ang pagkakakilanlan ng sospek na pinaghahanap na ngayon. Kasunod ng pangyayari, mas paigtingin naman daw ng eskwelahan ang kanilang seguridad. Para sa unang balita, James Agustin reporting.